Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Ganon na lang ang pagkagulat ng dalaga nang matuklasan niya ang ama ng kanyang nobyo ay walang iba kundi ang professor niya na 7 taon niyang hinabol at minahal. Malaman kaya ng binata ang lihim niyang ito, tutulan kaya ng ama ang pagmamahalan nila ng binata. Atin pong tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang Glory of Love. Tulala pa rin si Camille kinabukasan pagpasok niya sa trabaho. Iniisip pa rin niya ang sitwasyon niya. Paano niya sasabihin kay Carlos na hindi niya nakausap ang kanyang ina at ang masaklap pa ay bumalik na ito sa Paris at hindi rin sinabi ng kanyang ina kung kailan babalik ito. Naiinis na kinamot niya ng 2 kamay ang ulo niya. Wah, paano na? Napapiksi siya nang biglang may sumulpot na baunan sa harapan niya. Nang tingalain niya ang may-ari ng brasong nakahawak pa rin sa baunan ay muntik na siyang malaglag sa upuan nang makita niyang ang maliwalas at nakangiting mukha ni Carlos na nakatingin sa kanya. Kumurap-kurap siya upang siguruhing hindi siya namamalikmata lang. Nang tumingin siya sa paligid ay nakatulala ang mga katrabaho niya kay Carlos. Kaya pala tahimik ang mga ito na hindi pangkaraniwang nangyayari, lalo na kapag lunch break. Hi, bati nito at bahagya pang kumaway ito nang bitiwan nito ang baunan. Tuloy ay parang nais niyang tanungin ang mahabaging langit kung anong kabutihan ang nagawa niya upang bayayaan siya ng isang anghel. Pero parang gusto rin niyang lamunin ng lupa nang maalala niyang may atrasyo siya rito. Iwinasiwas ng binata ang palad nito sa harapan niya. Napakurap siya. Tila nakahinga ito ng maluwag. Hi, I'm glad you're still there. Ang akala ko nag-astral projection ka na, sabi nito saka ngumiti. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. I'm here to tell you some good news, sagot nito. Bakas na bakas ang kaligayahan sa mukha nito. Napakunot-noo siya. Anong good news? Hindi kaya napapayag na nito ang kanyang ina. Pero malabo iyon. Dahil umalis ang kanyang ina at alam niyang hindi pa nakakapag-usap ang mga ito. I'll tell you later. Anyway, I cooked some seafood this morning. Dinalhan na kita. Baka lang gusto mong tikman ang luto ko. Iniangat pa nito ang baunan sa harap niya. Mas masarap ito kaysa dun sa mga pagkain sa restaurant na kinakainan mo. Ha? Masaya sana siyang makita ito kung hindi lang may dapat siyang iwasan dito. Pasensya ka na, Carlos, pero may kasabay kasi akong kakain sabi niya. Saka tumayo na siya. Kailangan niyang makaluyo muna rito at makaisip ng diskarte para sabihin ditong hindi niya natupad ang pangako niya. Nagtatakang tumingin ito sa kanya. Hindi ba, Greta, sabay tayo? Nang lingunin niya ang katrabaho at palabas na ito ng department nila kasama ang iba pang tila walang pakialam sa kanya, tuloy ay sila lang ni Carlos ang naiwan. You were saying, kuha nito sa atensyon niya, hinila nito ang swivel chair ni Marga at umupo ito roon, saka nagsimulang maghain sa mesa niya. Ako mismo ang nagluto nito. Tuloy ay wala siyang nagawa kundi ang maupo na lang at pagmasdan ito sa ginagawa nito. Hindi mo ba nagustuhan tong luto ko? I thought you like seafoods, wika nito. Nakapagbalat na ito ng hipon sa baunan na inilaan nito para kainan niya. Napakurap siya at napatingin dito. Tila disappointed ito. Umiling siya. Hindi, mukha ngang masarap. Yang niluto mo Tumango ito. Sige na, kumain ka na. Inabutan pa siya nito ng kutsara at tinidor. Carlos? May sasabihin sana ako sa'yo, sabi niya. Kailangan na sigurong sabihin niya rito ang tungkol sa pag-alis ng kanyang ina upang hindi na ito umasa pa kahit ang kapalit niyon ay ang kredibilidad niya. Tiyak niyang iisipin nitong wala siyang isang salita. Hay,
Pero nang bumaling ito sa kanya at makita niya ang masayang mukha nito, ay bigla siyang na-guilty. Alam niyang malulungkot at madidisappoint ito kapag nalaman nito ang masamang balita niya. Hindi yata niya magagawang sirain ang maliwalas na araw nito, lalo na sa isang gwapong gaya nito. Ano yung sasabihin mo? Tanong nito. Ano kasi? Yung tungkol sa sinabi ko sa'yo, nakakausapin ko si Mami tungkol sa investment sa company nyo. Tumingin ito sa kanya na tila inuudyukan siyang magpatuloy habang ngumunguya ito. Hay, bakit ba ang cute mo habang ngumunguya ka? Hoy, nawala ka na naman sa sarili mo, sabihin mo na. Bigla siyang napapiksi. Kasi si Mami kasi, hindi ko siya nakausap kahapon. Maaga kasi siyang natulog. Napagod siya sa biyahe kahapon. Sabi niya sa akin, mamaya na lang daw kami mag-usap pag uwi ko. Doon daw ako sa bahay niya umuwi mamaya. Nakaiwas ang tingin, sabi niya. Nang sinubukan niyang sulyapan ito ay nakatitig lang ito sa kanya na animoy pinag-aaralan siya. Tuloy ay mabilis uli siyang nag-iwas ng tingin. Naramdaman pa niyang may malamig na pawis na tumulo sa sentido niya. Sana lang ay huwag niyang malaman na nagsisinungaling siya. Sana ay hindi pa nito alam na nakaalis na ang kanyang ina. Pagkalipas ng mahabang sandali ay tumango ito. Saka yumuko sa pagkain. Kung ganon, ako na lang ang kakausap sa kanya mamaya. Huwag! Mabilis na pigil niya rito. Nagtatakang inangat nito ang tingin sa kanya. Kasi? Sinabi kasi niya sa akin na ayaw muna niyang may makausap na kahit sino ngayon. Actually, sinabi niya sa akin na sabihin sa'yo na huwag muna siyang puntahan. Ako na lang ang kakausap sa kanya on your behalf. Shit, sa halip na bawasan ang kasalanan na dagdagan pa. Kumunot ang noon nito at may kung anong emosyon sa mukha nito na tila may nagtatalo sa isip nito. Kapag kuwan ay ngumiti ito. Ganun ba? Sige, ikaw na lang ang bahala pag-usap sa kanya. Siguro nga, masyado na rin siyang nakukulitan sa akin. Halos araw-araw ko kasi siyang tinatawagan at pinupuntahan mula nang bumalik ako rito sa Pilipinas, sabi nito. Nakahinga siya ng maluwag. Ang akala niya ay mabubuking na siya nito. Kung ganun, hindi pa pala talaga nito nakakausap ang kanyang ina mula nang umalis ito sa Tagaytay ng nagdaang araw. At hindi pa rin nasasabi rito ng kanyang ina na nakaalis na ito. Kumain ka na, lalabig na tong pagkain, sabi nito. Carlos, ano nga pala uli yung sasabihin mo sa aking good news? Pag-iiba niya ng usapan habang sinisimula na niyang kumain. Natigilan ito at tila napaisip. Kapag kuwan ay tumingin ito sa kanya at ngumuwi. Nakalimutan ko na nagkamot sa ulong, sabi nito. Ha? Kanina lang ang saya-saya mo at diba, yun nga ang dahilan kaya nandito ka? Nagtatakang tanong niya. Oo nga, kaya lang mula nang sinabi mo sa akin na hindi mo pa nakakausap ang mami mo, biglang nawala sa isip ko. Bigla siyang nakaramdam ng guilt. Ganun talaga siguro kahalaga ang pagpirma ng kanyang ina sa investment. Kaya kapag iyon ang napag-uusapan, ay nawawala sa isip nito ang ibang bagay. Huwag kang mag-alala, mamaya, sisiguruhin kong makakausap ko na si Mami para sa'yo. Paniniguro niya rito. Ngumiti ito. Talaga? Sige, salamat. Kain pa. Alok nito na nilagyan pa ng kanin ang kinakainan niya. Nang gabing iyon, tinawagan ni Camille ang kanyang ina pero panay lang ang ring ng cellphone nito. Sinubukan niyang tawagan ito sa opisina nito pero hindi rin ito sinasagot iyon. Tinawagan niya si Jerome pero sinabi nitong nasa business meeting daw ang kanyang ina. Hindi niya sinabi rito ang pakay niya. Talking business with Jerome was not a good idea. Isa kasi ito sa humihimok sa kanya na pag-aralan na ang pasikot-sikot ng kumpanya. At kapag nakasilip ito ng kaunting pag-asa na interesado siya sa kumpanya, ay tiyak na sasabihin lang nito iyon sa kanyang ina at magsisimula na naman ang mga itong kulitin siya. Matindi pa naman ang impluwensya nito sa mami niya. Ito pa mismo ang nagpresentang maging mentor niya
kung sakaling hawakan niya ang kumpanya. Binili niya ritong hihintayin na lang niya ang tawag ng kanyang ina. Pero namuti na ang mga mata niya ay wala siyang natanggap na tawag o kahit miss call man lang. Halos hindi nga siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon sa kakahintay sa tawag nito. Bago siya pumasok sa opisina kinabukasan ay sinubukan niyang tawagan pa rin ang kanyang ina. Maswerte siyang sinagot na nito ang tawag niya. "Mami, I'm glad you pick up. Sinabi ba sa'yo ni Jerome na tumawag ako?" Hungad niya rito. Mabuti at gising pa ito. 8:00 pa lang ng umaga at 2:00 na madaling araw sa Faris. "Yap, he did. Tatawagan sana kita kanina, but I was so busy at the office. I forgot to return your call. Kauuwi ko lang, bakit ba? May problema ba?" "Oh ma'am, ano kasi, hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil may kumausap sa kanyang ina mula sa background. Nabosesan niyang si Jerome iyon. "Darling, forgive me but I have to go. One of my client is on the other line. He want to speak with me. I bet it's urgent. Tatawagan kita after that, okay? I love you." Pagkatapos ay nawala na ito sa kabilang linya. Natulala na lang siya. Tulad ng dati, mahirap na namang makontak ang kanyang ina. Napabuntong hininga na lang siya. Natigilan si Camille nang may mapansin siyang kakaiba sa mesa niya. Nagtatakang napatingin siya sa isang mug na may takip at isang pula na baunan. Mayroon ding tangkay ng pulang rosas. "Sinong may-ari nito?" tanong niya kay Marga. Inalis nito ang headphone nito at nag-angad ito ng tingin sa kanya. "Iniwan ng isang gwapong lalaki yung nagdala ng lunch mo kahapon," sagot nito. "Si Carlos." Lumapit sa mesa niya si Greta. "Hindi mo man lang sinabi sa aming may boyfriend ka na pala, Camille." Wika ni Greta sa kanya. "Ha? Boyfriend? Oo kaya, si Carlos at ang gwapo ha?" "Hindi ko boyfriend si Carlos," tanggi niya. Pero parang mas gusto pa niyang hayaan na lang ang mga ito sa maling akala ng mga ito. Hindi boyfriend, ano yun, kapitbahay? Ang aga kaya niya rito kanina. Tinanong niya sa amin kung nasan yung pantry. Ang akala namin kung anong gagawin. Yun lang pala, ipagtitimpla ka ng kape. Sinabi namin na bumili na lang siya sa Starbucks dahil bumibili ka lang naman talaga roon. Ayaw niya, mas gusto raw niyang ipagtimpla ka. Ang sweet no, kwento ni Greta. "Pero, paano nakakapasok si Carlos dito?" tanong niya. Iyon nga pala, hindi mo rin nasabi sa amin na kakilala pala ni Carlos ang may-ari. Big time pala yung boyfriend mo, Camille, sagot ni Greta. "Sabi na napapaisip na rin ako. Bakit ka magtsatsagang landain si Ched may gwapong boyfriend kang kagaya ni Carlos?" Sabat ni Casey na nasa likuran lang niya ang mesa. Malakas ang boses nito na tila may pinariringgan. Tila na-gets naman ni Greta at Marga ang ibig sabihin nitong nagtinginan ang mga ito kay Lisel na 4 na mesa ang layo sa kanya. Mula nang ipagtanggol siya ni Carlos dito ay hindi na siya muling ginulupan nito at hindi na rin lumapit pa sa kanya si Ched. Tila naramdaman ni Lisel na pinagtitinginan ito kaya bumaling ito sa gawin nila. "Kaysa nagchichismisan kayo riyan, bakit hindi na lang kayo magtrabaho?" Nakataas ang isang kilay na wika nito. Bahagyang nagtawanan sina Marga at Greta, pero kapag kuwan ay nagkanya-kanya ring balik ang mga ito sa upuan. Pagkaupo niya ay sinitsitan siya ni Greta na agad niyang nilingon. "Kung may kapatid na lalaki si Carlos, ipakilala mo sa akin ha," sabi nito at saka humagikgik. Napapailing na lamang siya. "May note nga pala siyang iniwan dyan, Camille. Basahin mo na lang," saad ni Marga. Umupo siya sa swivel chair niya saka dinampot ang sticky note na nakadikit sa mug. "I'm very much willing to wake up early every morning and cook just to make you sure you're having breakfast. Please drink the coffee, I made it myself. Mas masarap yan kaysa sa Starbucks na binibili mo, Carlos." Inalis niya ang takip ng mug at napangiti siya nang makita niyang may design pa na hugis puso ang cappuccino na ayon na rin sa mga katrabaho niya ay ito mismo ang gumawa. Nang buksan niya ang baunan,
ay mainit na parang jasmine rice ang sumalubong sa kanya. May kasamang egg roll at fish fillet. Maganang kinain niya ang hinanda ni Carlos sa kanya. Alam niyang ginagawa lamang nito iyon dahil sa ipinangako niya rito. Tuloy ay parang ayaw niya nang sabihin dito ang totoo. Baka kasi biglang magbago ito. Tiyak na kung hindi siya nangako rito ay hindi nito gagawin ang mga bagay na iyon. Sana ay pagbigyan siya ni Lord na mag-enjoy muna sa atensyong ibinibigay ng anghel niya. Ngayon lang kasi may nagparamdam uli sa kanya na may nagmamahal sa kanya mula nang mawala ang daddy niya. Nagmamahal? Siguro nga. Kung nasa ibang sitwasyon sila, iisipin niyang mahal nga siya ni Carlos. Kaya ginagawa nito ang mga iyon sa kanya. Ang sarap palang mahalin. Baka naman yumamang ka niyan sa kako-overtime mo. Nginitaan lang ni Camille si Greta. Camille, huwag kang masyadong pagabi ha. Paalala ni Varga sa kanya, saka hinagip ang bag nito. Yap, tatapusin ko lang to. Pagagalitan na ako ni ma'am kapag hindi ko pa natapos to sabi niya. Isa-isa nang nagpaalam sa kanya ang mga katrabaho niya hanggang sa siya na lamang ang naiwan sa opisina. Napabugas siya ng hangin. Saka muling ibinalik niya ang atensyon sa monitor ng kanyang computer. Halos nakakapangalhati na siya sa article niya. Sinabihan siya ng kanilang editor-in-chief na dapat niyang maipasa iyon sa araw ding iyon. At dahil nga may ibang article pa siyang inunang asikasuhin, ay ngayon lang niya napagtuunan iyon ng pansin. Ipinagpasalamat na lang niyang hindi siya pinuntahan ni Carlos habang nasa trabaho siya. At least, hindi siya nahirapang pagtaguan ito o umisip na naman ng ipapalusot dito. Panandalian kasing nawala sa isip niya ang tungkol dito dahil nga tutok siya sa trabaho at dahil doon hindi rin niya nagawang tawagan ang kanyang ina. Umaasa lang siya na sa susunod na magkita sila ni Carlos ay hindi muna siya tanungin nito tungkol sa mami niya dahil sigurado siyang hindi na niya magagawang magsinungaling dito. Nang muli siyang sumulyap sa orasan na nakapatong sa mesa niya ay 8:00 na ng gabi. Lalo niyang binilisan ang pagtatype. Natapos din. Bulalas ni Camille habang nag-iinat siya. Nang sumulyap siya sa orasan ay pasado 11:30 na ng gabi. Shit, ang bilis ng oras. Kailangan ko nang magmadali. Baka wala na akong masakyan. Anas niya, saka pinatay ang computer pagkatapos isend ang article sa email address ng editor-in-chief nila. Nagkukommute lang siya ng araw na iyon dahil coding ang kotse niya. Mabilis na inayos niya ang kanyang mga gamit at saka lumabas na siya ng department nila. Hindi na umaandar ang elevator nila kaya naghagnanan na lang siya. Hinilot-hilot niya ang kanyang batok habang naglalakad sa lobby. Binati pa siya ng night shift guard na nakatoka roon. Pababa na siya ng hagdanan sa labas ng building na may mapansin siyang kotse na nakahinto sa tapat ng building nila. Babaliwalain sana niya iyon pero nakita niya ang lalaking nakasandal sa hood ng kotse at nakahalukip-kip. Carlos! Tumingin ito sa kanya at agad na lumapit nang makita siya nito. Hi! Bati nito. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya kahit may duda na siya sa isasagot nito. Hinihintay ka, ang sabi ni Marga. Nagpaiwan ka pa raw kaya hinintay na kita. You mean, kanina ka pa dito? Kanina pang 5:00 umalis si na Marga. Tila nahihiyang hinimas nito ang likod ng leeg nito. Hindi na ako umakyat dahil baka maabala kita sa trabaho mo. Pinagmasdan siya nito. Mukhang pagod na pagod ka. Ihahatid na kita. Inalalayan pa siya nito pasakay sa sakyan nito. Pagsakay nito sa driver's seat ay may kinuha itong kung ano sa backseat saka inabot sa kanya. Ano to? Nagtatakang tanong niya. Angel doll. Oo, alam kong angel doll to. Pero para saan? That's me. Ha? Humarap ito sa kanya, saka pinatong nito ang kamay sa headrest ng upuan niya. Tuloy ay nagmukhang nakakbay ito sa kanya. I wasn't there to be with you. Ang sabi ni Marga sa akin,
Masyado ka raw tutok sa trabaho mo, kaya nakalimutan mo nang mag-lunch kanina. Napangisi siya. Guilty as charged, amin niya. Pumalatak ito at umiling-iling. Mabuti na lang pala at naipaghanda kita. Salamat nga pala sa breakfast. Ang sarap, nginitian siya nito. Mabuti naman at nagustuhan mo. Anyway, ang angel na yan ang magiging kapalit ko kapag wala ako. Bring it anywhere you go so you would always think of me. Gusto kong palagi mo kong naaalala. Gusto kong palagi mo kong naiisip. Sabi nito na nakatitig sa kanya. Seryosong seryoso ang anyo. Carlos, I want you to think of me every minute, every hour, every day. I want you to think of me, just me, wala nang iba. Kasi ikaw lang din ang nasa isip ko mula pagkagising ko sa umaga hanggang sa pagtulog ko. Napalunok siya. Carlos, maya-maya ay hinaplos nito ang buhok niya. You must be so tired. Kumain muna tayo. Tapos ihahatid na kita sa bahay niyo para makapagpahinga ka na. Oh Dad, doon mo na lang ako ihatid sa bahay ko. Kumunot ang noon nito. Pinabalik na ako ni Mami sa bahay ko, sabi niya rito. Ngumiti ito. Alright, inirecline nito ang upuan niya. Ayan, para mas komportable ka, sabi nito saka pinaandar ang kotse. Bago nito mapaandar ang kotse ay dumukwang siya at hinagka niya ito sa pisngi. Thank you, bulong niya sa tapat ng tainga nito. Humiga siya at humarap sa bintana. Yakap ang angel doll saka pumikit siya. Pinakiramdaman niya si Carlos. Ilang sandali pa ang lumipas bago nito napaandar ang kotse. Naramdaman pa niya ang magaang haplos nito sa buhok niya bago nag-accelerate ito. Hay, kung ganun ito ka-sweet, paano pa ba niya gugustuhing aminin dito ang totoo?